Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus. Sa matamis at banal na presensya. Maraming salamat, Malapit Lord, sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak yung matatapat. Sa pag-aaral salita, Malapit Lord, hindi ko magpala. Sa ganakin ako magagawa, umasalamang sa inyo, sunang dalangin. Hallelujah. Ayun mga magulang sa Hallelujah. Bless the brethren, bless the children of the Lord through their word. At aking sinasaway lahat yan ang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa bilibang down sa pusing spirit. Command you in Jesus' name. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents of the Lord. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved brethren, visitors, sa ating mga mag-awit, manunugtogs, sa ating mga webcast viewers, sa mga baguhan, sa inyo lahat. Uli lang ating pinakamahal na Panginoon. Kyle, read. Mark chapter 15, verse 37 up to 38. Marcos 15, 37 at 38. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak ng nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Amen. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. Yung pagsigaw talaga, kalooban ng mahal na Panginoon yan. Amen? You shout to the Lord with the voice of triumph, tinig ng pagtatagumpay. When you're shouting to the Lord, that is the voice of victory. Tinig ng pagtatagumpay. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? You must be declaring something. Yung mga sinabi ng malapit sa kanyang salita, i-declare mo with the voice of triumph. Nanginginig ang demonyo if you shout boldly the words of God. Amen? Okay, ano electric pa natin? Parang lumilipad eh. And Jesus cried with a loud voice and gave up the ghost. And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. Ang tabing ay 38. Ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Yung tabing, the veil, yung templo kasi minamahal, during the Old Testament, yung templo, meron po mga division yan. Diba? Merong holy place, merong the most holy place. Parang may sa crowd, merong holy place, merong the holiest place. Yung pinaka-holiest place, may tabing yon. Yun po yung templo sa Old Testament. Kasi nung bumaba malapit noon, Old Testament pa po yan. Nagsimula lamang po ang New Testament o ang bagong tipan when Jesus Christ died on the cross and was buried and resurrected the third day. That's the beginning of the New Testament. Palapakan natin malapit noon, amen?
Yung dumalak ang kanyang dugo doon sa krus, yan ang simula ng bagong tipan. Kaya nung siya bumaba, nasa lumang tipan pa. May temple. May templo. Yung mga tao nagsasamba sa templo. And nobody can enter the holiest place. Because the holiest place was veiled. Natatakpan yan, natatabingan. Walang pwede papasok doon. Pag pumasok ka, patay ka. Dahil napakabanal ng lugar na yon. Ang pwede lang pumasok doon yung priest. Once a year, isang beses lamang isang araw o isang taon, papasok doon yung priest. Yun lang ang pwede pumasok sa loob ng isang taon. Just in 1 year. Ngunit, when Jesus Christ died on the cross, nung sinalagutan ng hininga, anong sinabi? Now, the veil was torn. Nahati mula taas hanggang baba. Nahati. Nahati. What does it mean? Ano ibig sabihin? Nahati. Everybody now has access to God. Kahit sino, pwede na lumapit sa ating mahal na Panginoon. Anytime, anywhere, you can have an access to our Lord Jesus Christ. You can enter the holiest place. What is the holy place in our place? What is the holiest place in our time today? The Holy Spirit. When you feel the Holy Spirit, pag tumawag ka sa Panginoon, naramdaman mo Holy Spirit, that is the holiest place. At kahit sino, pwedeng madama, pwedeng lumapit, pwede tumawag sa ating Panginoon. Malaya na lahat. Anybody can enter unto God, can access, you can have an access unto God anytime. Wala nang pinipili ang Diyos kahit sino. Pwede kang lumapit. Because the veil of the temple was rent. May access na. Malaya na lahat. Palapakan natin malapit. Malaya na lahat. Tumawag. If you have problem, may problema ka, may mga kabighatian ka sa buhay, you can come to the Lord. Pwede ka lumapit anytime. Because Jesus is the only one true God, the only Redeemer, the only Savior. Siya lang ang pwede magligtas. Siya lang ang pwede tumugol ng iyong mga panalangin. He alone can solve your problems. Siya lang ang pwede maglutas ng problema. Because He is God. Colossians chapter 2 verse 8 and 9. Ang tao lang magagawa yan. Human can do nothing. Only God can do everything in our lives. Colossians chapter 2 verse 8 to 9. Sa aklat pa mga taga-Kolosas 2:8. Kayo magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Colossians 2:8. Mga taga-Kolosas 2:8. Kayo magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. 9 Gs. Sa aklat ng Kolosas 2:9 hanggang 10. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman at sa kanyang kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Amen. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kay Jesus Christ daw, nananahan ang buong pagka-Diyos. Amen? Buong pagka-Diyos. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. 10. At sa Kanya'y kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Sabi sa English, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. You are complete. Kompleto ka. Kompleto tayo.
Nananahan sa Kanya ang buong pagka-Diyos. In Jesus Christ dwells all the fullness of the Godhead bodily. And we are complete. Completo. You can call to God anytime, anywhere, any day. Malapakan natin, malapayan, amen? Kaya nga, meron tayong mga halimbawa sa Biblia how to pray to the Lord, how to come to the presence of God. Paano ang Diyos tutugon ng panalangin mo? Everybody is permitted to come. Everybody. God does not respect persons. Ang Diyos hindi nagtatangay ng tao, kahit sino. Yun nga lang, are you willing to pay the price? Kaya mo ba magbayad ng halaga para ang Diyos makapaniig natin, makapaniig mo? Sa mga man of God sa Biblia, sila Moses, it took him 40 days and 40 nights before God gave to him the 10 Commandments. 40 days and 40 nights. Sa mga man of God, that is the requirement. Sa mga prophet, sa mga tao ng Diyos, that is a requirement. You have to fast. In the Old Testament, you have to fast 40 days and 40 nights bago ang Diyos magtiwala sa iyo at bigyan ka ng kayang salita. Si Moses doon sa bundok ng Sinai, 40 dias, walang kain, walang tubig. Ganun ang requirement sa Old Testament, sa mga man of God. Sa atin, pinakita, tinuro ng ating mahal magulang sa mga Pinoon, ating mahal pastor. Paano maglingkod? Bibihira lamang ang makafast ng 40 days. Pero, because the veil of the temple was torn into two, anybody, kahit sino, pwedeng kalugdaan. Yung nga lang, magugol ka ng panahon. Palapakan natin, magugugol ka ng time. Because God is a holy God. Hindi basta-basta nakipagniig sa tao. Napakabanal lang manapelo. Napakabanal. Kaya nga ating pagsamba, napakahaba. Napakahaba. Hindi basta-basta bababa ang Holy Spirit. Pag hindi mahaba ang pagpupuri. Bakit? Para yung laman, mamatay mo na. Dahil ang Diyos hindi nakikisama sa laman. Pag namatay yung laman, nakapagsisi na tayo, ang may natin, spiritual na. Doon mamaramdaman ang tunay na kapuspusan ng banal na Spirit. Ganyan sa banal na kasulatan. Naman. Kaya if you are willing to pay the price, sasama ang Diyos kayo. Katulad ng ating mga pastor. Hindi basta-basta ang sakripisyo, pag-ayuno. Ganon naman reglamento sa mga tao ng Diyos. Mayroong sakripisyo na napakabanal ng ating mga Pinoy. Sa mga ordinary Christians, pinagpala ka. Sabi ating mga pastor, magpuri ka na mahaba. You pray. Magpuri ka na mahaba. Ang Diyos, sasama rin sa'yo. Palapakan natin mga Pinoy. Amen? Malinaw sa malang sulatan. Hebrews chapter 4, verse 14 up to 16. Sa mga Hebreo, Kapitulo 4, 14 hanggang 16. Yama nga tayo mayroong isang lubang dakilang sacerdote na pumasok sa langitan, na si Jesus na anak ng Diyos, ay iningatan nating matibay ang ating pagkakilala, sapagkat tayo walang isang dakilang sacerdote na hindi maaaring mahabag sa atin sa kahinaan, kundi isa sa tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Sa 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa
at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 14, yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote. Sa Biblia kasi, sa lumang tipan, pag sinabi saserdote o priest o high priest, these personalities are mediator between God and man. Tagapamagitan. Amen ba, ilamahal? Tagapamagitan. Saserdote. Yaman nga tayo merong isang lubhang dakilang saserdote who is our great high priest. Ang dakilang tagapamagitan natin is no other than the Lord Jesus Christ. Malapakan natin, malapayan. Amen? He is our high priest. Na pumasok sa kalangitan. Ayan, sino nga yan? Na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos. That is the greatest mediator. Jesus, the Son of God. Sa Biblia, pag sinasabing anak ng Diyos, maraming nalilito kasi dyan eh. Nakakalito nga, pag wala tayong Espiritu ng Diyos, nakakalito ang salita ng Diyos. Pero dahil sa may ginamit ang Diyos sa atin, mga pastor, natanggap natin ang Banal na Espiritu, hindi mahirap naintindihan. Madali naintindihan natin ang salita ng Diyos. Amen? Pag sinabing anak ng Diyos sa Biblia, kasi yan ang pinagtatalunan ng maraming mga mangangaral, mga pastor. Ay hindi nga si Jesus Christ, God the Father, kasi tinawag siya na Son of God, anak ng Diyos daw. Di ba? Kung hindi tayo wide reader sa Biblia, ay maniniwala tayo sa sinasabi nila na Jesus Christ is not God the Father at iba yung Diyos na Ama dahil si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Ha? Sinabi niya, no? Si Jesus na anak ng Diyos. Kaya hindi tayo masyado lang babasa ng Biblia, at hindi tayo ginagabay ng Banal na Espiritu, sabihin, tama nga, no? Iba nga yung Ama, iba yung anak ng Diyos. Pero kung babasahin mo Biblia, pag binanggit sa Biblia na Son of God o anak ng Diyos, that is the manifestation of God in the flesh. Pag sinabi anak ng Diyos, yun ang kapayagan ng Diyos bilang tao. Hindi sa hiwalay na Diyos. At pag sinabi anak ng Diyos, Diyos na naging tao. Palapakan natin, malapayan ako na, amen? The manifestation of God in the flesh, because God is a spirit. Ang Diyos Espiritu hindi nakikita. Nung siya nagkatawang tao, ang tawag sa laman ay anak ng Diyos. Amen? Malinaw ba, minamahal? Para wala lang pagtatalo. Marami kasi nagtatalo-talo. Iba tumalikod sa katotohanan. Dahil iba raw yung Ama, iba yung anak, ibang Espiritu. Si Jesus, anak ng Diyos. Si Jesus, na anak ng Diyos. He is a greatest high priest. He is a greatest mediator. He never fails. Lahat ng mga panalangin mo, mapapakinggan because Jesus Christ is your greatest mediator! Hallelujah! Praise the Lord! The greatest mediator in earth and in heaven. Pag nag-fail ka sa prayer, kasalanan mo yan. Ibig sabihin, nagkulang ka sa pananalangin. Nagkulang ka sa pananampalataya. Pag ang iyong mga panalangin hindi nakarating at hindi ka nagtagumpay bilang anak ng Diyos sa lupa, kasalanan natin. Why? Maring pabanjing-banjing ka sa pananampalataya. Hindi ka nagsumikap. Dahil sa Biblia, lahat na nagsusumikap, hindi mapapahiya. Hallelujah! Praise the Lord! Kailangan gamitan mo ng lakas. You love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Buong lakas. Maglingkod na lamang tayo, lubos-lubusin na natin. Pag-alaalanganin tayo, hindi basta-basta kumikilos ang Diyos. Kumikilos lamang sa doon sa buong buo. Nagbigay ng panahon. Si Moses, pag nanalangin, 40 days, sa lumang tipan.
Sina Pablo sa bagong tipan, pag nanalangin, magdamag. Para ba? Magbigay ka ng time. Pag ganyan tayo, minamahal, walang kabiguan na mangyayari sa atin. There is no fail will happen, no failures to the Christians who serve the Lord faithfully. Buong katapatan, buong tiyaga na paglilingkod, matyaga na paglilingkod, hindi sumusuko na paglilingkod, manampalataya, nagpupumilit na pananampalataya, nagpupumilit! Hindi yung panampalataya na may kaunting pagsubok lang, atras na. Diba? Hindi tinugon ngayon, hindi na. Hindi tinugon isang taon na paglilingkod, hindi pinagpala, hindi naman ako pinagpapala. Sa Biblia, ang pinagpapala yung nagpupumilit na pananampalataya. Nagpupumilit. Amen? Nung araw, totoo natin mga pastor, patotoo. Ako narinig ko mismo patotoo mga pastor, parang ayaw niya na mag-fasting. Kasi nga, malapit na ilang fasting na ako, kaunti pa rin nagkapatiran. Narinig ko mismo sa patotoo natin mga pastor. Mga bago pa ako sa pastoral house. Ayaw na rin niya mag-pastor, sabi ng pastor. Ayaw ko na mag-fasting. Ilang 40 days na raw siya. Wala namang kapatiran, kakaunti lang. Yung pala, naintindihan niya, ang malapit noon, most of the time, ang plano niya, future. Tanim ka lang ng tanim sa future. Mag-aani ka. Palapakan natin, malapagin noon, amen? Di ba? Nagulat na lang siya. Paglipat sa ilang taon, bigla lang dumami yung kapatiran. Yung pala, yung tananim mo, hindi yan nakalimutan. Kadalasan kasi sa atin, minsan nagmamadali tayo. Di ba? Hindi na ako pinagpala, pati ganito. No. Tapat ka lang, maging tapat ka lang palagi. Nagtataling ka, ang Diyos kadalasan, future, ang plano. Hindi agad-agad kadalasan, nasa hinaharap. Amen? Kaya mga krusada na yan, ilaman, kinalulugdoan naman na Pino yan. Itinuro natin mga pastor, tayo, kahit mahirap magkrusada, ako nga. Kung ako lang tatalungin, ayaw ko eh. Magkrusada, ayaw ko eh. Sino ba kahirap yan? Finances, physical mo, walang tulog, kaunti lang. Then, minsan, kaunti lang dumadalo. Di ba? Kasi nung araw ilang buwan ng preparation. Minsan, kaunti lang naliligtas nung araw eh. Yun pala, future. Magugulat ka, pagdating ng panahon, magdadala ang Diyos na marami. Palapagan natin, malapahin ang honin. Ganun din. Kaysa personal na prayer ninyo, ba't yun ako pinagpapala? Bakit di tinutugon ng prayer mo? Future yan. Sa Biblia, even the smallest prayer is being answered by the Lord. Even the smallest prayer, pinapakinggan. Yung nga lang, hintayin mo ang tamang panahon. God will make all things beautiful in His time. Not in our time, but in His time. In His time, God will make all things beautiful. Si Abraham nga, bago pinagpala, kulang-kulang 100 taon na siya. Before God blessed him completely, 100, halos 100 years old na siya, nung binuhusan siya ng threefold blessing. Yan ang ating mga pattern sa Biblia. Huwag tayo magmamadali. Kahit di ka pagpalain, yung tagalangit ka na, malaking pagpapala yan. Hindi na yan kaya bayaran ng buong kayamanan sa mundo. Pero ang Diyos napakabait. Pag talagang totoong sumusunod ka, kahit hindi ka manghingi, bibigyan ka ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ayan, yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote. Alam nyo namin naman, pag sinabi saserdote, mediator between God and man. Although may mga mediator, kahit tayo, kahit dinibade, kung hindi ang mediator, ikaw, pwede ka mag-mediator sa mga kaibigan mo, kabagalan, Lord, pagalingin mo sila, patawarin mo sila. Any Christian can be a mediator.
But we have the greatest mediator, Jesus Christ, the Son of God. Hallelujah! Praise the Lord! Kahit sino pwede mamagitan. Di ba? Palapino, pagpalain mo aking kapatid. Pamamagitan yan eh. May kasalanan yung kapitbahay, mga kapatid mo. Pwede ka patawarin. Pwede ka tumulong sa prayer. Patawarin mo. Okay, that's good. Pero huwag natin kalimutan, merong hindi nag-fail na mediator. Hindi nabibigo. The Son of God, Jesus Christ. The greatest mediator. Isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus, anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Parang di masyadong akma yung pagsasalin sa Tagalog. Sa English yan, sa 4:10. 4:14. Seeing then that we have a great high priest. Great high priest? Great. Pag sinabing great, dakila. Isa lamang na dakilang sacerdote, isa lamang ang dakila. And that is the Son of God, Jesus Christ. Palapakan natin, malapino. Yun lang ang dakila, wala nang iba. Mayroon mga human mediator, but the greatest mediator is Jesus Christ, the Son of God. The great high priest that is passed into the heavens. Passed into the heavens. Umakyat sa langit. Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Ating daw hawakan mabuti ang ating profession sa English. Dito na magkakilala. Ibig sabihin ng profession, confession. Yeah? Another synonym ng profession dito sa King James Version sa ating panahon, sa modernong lingwahe ay confession. Profession or confession. Synonymous yan. In fact, sa ibang translation ng Biblia, ang sinasabi doon, confession. Ingatan daw natin matibay ating confession. Ibig sabihin ng confession o profession, anong binanggit mo sa iyong bibig, hawakan mo at yan ay may magaganap dahil mayroon kang greatest mediator. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Anong binanggit mo, hawakan mo. Pag sinabi mo, malapilol, gagaling ako. Sabi kita mga latay mo, gagaling ako. Gagaling ako! Hawakan mo! Isang araw, gagaling ka. That is confession. That is profession. Amen? Kaya pag nagbanggit ka ng salita, hawakan mong matibay. Huwag mong hayaan agawin ng kaaway. Hold it fast! Hawakan mo mabuti! Dahil pag hinawakan mo yan, hindi yan mabibigo. Because Jesus Christ died, buried, and He rose again for you. Tinubos ka sa lahat. Lahat ng prayer mo, kaya pakinggan. Dahil sa kanyang pag-ibig sa'yo. Written in the Word of God. 13. O 15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Tingnan mo, yung ating mahal na Hesus Kristo daw bilang isang dakilang saserdote, hindi pwede na hindi mahabag sa atin. Mahabag daw sa atin. Oh, inamahal. Ang problema lang sa atin, mahina tayo magtiyaga. Naiinit tayo. Di ba? Hindi tayo nagugugol ng maraming oras sa pananalangin. Di ba? Nagugugol 30 minutes. Naku, wala mayayari dyan. Pag nanalangin ka, 2, 4, 3, 7, hanggang 10 oras, dapat ganun ka manalangin. Lalo na matatagal ng Christian, naku. Marami mga Kristiyano matagal na malungkot. Sabi ng Biblia, the more much is given, much is required. Sabi na Pinoy, much is given, much is required.
Maraming binigay sa'yo ng Diyos. Kilala mo na siya, marami sa binigay sa'yo. Marami ka na narinig, himala. Marami ka na nakita sa buhay mo. And the Lord is requiring with you much. Much is given, much is required. Nanghingi rin siya ng panahon mo. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Tignan mo, mahabag sa ating kahinaan. No? Marami tayong kahinaan eh. Kahinaan ng katamaran, manalangin. Marami mga Kristiyano ang ganyan. Pag chismis, matyaga. Pero pag prayer, mahina. Maraming ganyan. Sorry to tell, ha? Pag negatibo, ang tsaga-tsaga, nagugugol ang oras, pero puro negatibo pinag-usapan. Pero sa prayer, nako, tinutulugan lang. Pero, nahabag daw sa ating kahinaan. Ang ating dakilang saserdote, di maaaring hindi mahabag. Pag nagsusumikap tayo. Palapakan natin, malapay na ulit. Tako, sa Biblia, mabasahin mo ang mga prophet, mga believers sa Biblia, matsatsaga. Napakatsaga nila. Kahit sa bagong tipan, sa aklat magawa, basahin mo yung mga alagan. Kung mag-fellowship sila, the whole day, buong araw sila nagpe-fellowship. Araw-araw sila humahayo. Pero inuusig yun, ha? Minumura ng mga tao. Ganon sila katsaga. Yan ang aral sa atin. Gusto mo makamit ang mga pangako ng Diyos, magugol ka ng time. Amen? Kundi isa sa tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayon, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Tingnan mo. Pangmahal ng Kristo, naranasan po lahat ng tukso. Lahat. Bilang tao, naranasan niya. Pero, hindi siya nagkasala. Palapakan natin, malapin. Hindi nagkasala. Tayo, marami tayong tukso. Pero minsan, nagkakasala tayo. Tama ba? Marami sa atin tinukso. Marami sa atin nahulog sa kasalanan. Pero ang magandang balita, kahit nahulog ka, pag bumangon ka at nangako ka, muli ka ibabalik ng ating malapay Panginoon. Because Jesus is the restorer of the souls of man. Sabi lang, Psalm 23, He restored my soul. Si David nahulog sa kasalanan yan. Nahulog, murder and adultery. Kasalanan ka mamatay. And yet, David was restored. Why? Because David cried to the Lord day and night. Siya nanalangin, ibalik mo yung banal spirito, mahal na Panginoon. Ibalik mo ako sa dating kong kalagayan. At binalik ka ng Diyos. Bakit? Si David ay nagsumikap. Ilang panahon sa naghintay. Lahat na naghihintay ay hindi mapapahiya. Ganun tayo. Ang mahal na Panginoon lamang ay hindi nagkasala. Siya lang ang tao na nabuhay sa mundo na hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo. Whether you're a believer or not, may mga Kristiyano na uhulog sa kasalanan. Pero, kaya ibalik ng Diyos. Kaya ibalik sa presensya ng ating malapit. Nga lang, huwag mo lang babalikan. Di ba? Mayroon isang pinasukan ng demonyo, si Mary. Mary Magdalene sa Biblia. Kaya makita niyo. Pinag-pray ng ating malapinon, lumaya sa pagkaposes ng 7 masamang espiritu. Anong sabi ng Panginoon Pinoon? You are now free. Go in peace and sin no more, lest worse things will happen to you. Pinalaya ka na, pinagpala ka na, huwag ka na magkasala. Baka mayroon pang mamalala na mangyari sa'yo. Pag pinatawad ka na, nirestore ka na, huwag mo nang balikan. Baka may mas masama pa, masahol pa mayari sa'yo. Ganyan ang Diyos. He is the restorer. Bibigyan ka talaga ng chance. Pero, pag pinatawad ko na,
huwag mo nang balikan dahil mapanganib na masyado yan. Hallelujah. Pwede natin malapit. Ayan ito. At sinabi niya, wala sino man, Panginoon, at sinabi ni Jesus, ako may hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Diba? Si Mary ay nasumpungan, ayaw kong pangalan, kung tama ba yung sinabi ko. Basta isang babae nagkasala, dinala ng mga religyoso, mga pariseo, mga mapanghusga. Hanggang ngayon, marami mga spirit of Pharisees, mapanghusga. Ang Malapino hindi naghusga sa kanino man. He never judges anybody. Pag nagkasala ka, ang Diyos nakabag sa'yo. Ngunit hindi siya makikiayon sa'yo. Sasabihin niya, mali mo! Pag nagsisi ka, God will restore you! Malapagan natin, Panginoon. Amen? Hindi siya nagkukonsente ng kasalanan. Pag Kristiyano ka matuwid, hindi ka nagkukonsente. Pag may kapatid ka nakita na kakamali, palalahanan mo. Huwag mong ayunan. Yan ang tunay na pag-ibig. Ganyan ang ating mga Panginoon. Yeah? Babae na huli sa kasalanan, dinala ng mga pamanghusga ang mga pariseo. Sabi ng mga Panginoon, kasi hinatulan siya eh. Nahuli namin ang babae ito na sa aktong magkakasala. Sabi ng mga pariseo, sa batas ni Moses, yan ang istorya dyan. Pag nahuli ang ganito, babatuhin hanggang mamatay. Ang sagot ng mga Panginoon, ang sino mang walang kasalanan, siya ang unang pumukol ng bato. Yan sabi niya, ang sino walang kasalanan sa inyo, siya ang unang kumuha at pumukol sa bato. Ba, nakonsensya yung mga pariseo? May mga konsensya din pala. Nakonsensya sila, lahat naman tayo, nagkasalanan din eh. Kaya, nag-alisan sila isa-isa. Yan ang story yan. Yung Malapinon, pag tayo na Malapinon, kumusta? Saan na mga accuser mo? Wala na po sila, Malapinon. Hindi rin kita hatulan sa Malapinon. Ako man hindi rin nahatol sa'yo. Kumayo ka ng iyong lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Alam mo? Pag pinatawad ka na, maaari, iwasan mo na. Wala namang kapatawaran ng Diyos sa ang kayang kapatawaran, walang katapusan. Ngunit pag patuloy ka nakakasala, pabigat na pabigat ang pagsubok sa buhay natin. Ganyan sa Biblia. Pag tuloy-tuloy tayo sa bagaw ng kasalanan, patatawarin ka naman, wala. Pabigat ng pabigat ng pabigat ang buhay mo. Kaya, bago tayo gumawa ng kasalanan, isipin muna natin ilang libong beses. Isipin muna natin. Madali magpatawad, pero ang bayad, mabigat. Hallelujah! Praise the Lord! Mabigat ang bayad. Ang Diyos madali magpatawad, but the consequences will follow you. Ang kabayaran ay matagal maalis. Ganyan sa Biblia. Lahat ng kasalanan pinapatawad, pero yung bayad, matagal maalis. Habang patuloy kang gumagawa, pabigat ng pabigat. Ganon yan naman. Kaya sabi ng Panginoon, sa pinatawad, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Dahil alam ng Panginoon, pag inulit-ulit ka, mabigat na ang buhay niya. Puri naman ang Panginoon, pinagpala tayo. Dahil tayo may takot sa Diyos. Takot na tayo. Tayo pinatawad na. Huwag na natin balik-balikan. Tayo'y magsumikap na maglingkod ng totoo at lubusan sa ating malapit. Balikan natin ang Hebrews 4, 16, sa 16, sabi dyan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Huh? Let us therefore come boldly. Pag sinabing boldly, confidently. Confident. Pag sinabing confident, yung wala kang duda talaga. Talagang taas do ka. Yan ang confident. Amen? Pag lumapit ka Panginoon with boldness, hindi ka lahiya, hindi ka nag-aalangan. Bakit? Kasi ginagawa natin ang kanyang kalooban. Pero pag mayroon tayong mga ginagawang kasalanan, takot
takot ka manalangin. That is reality. Takot tayo tumawag. Nahiya tayo tumawag, then mayroon tayong pagkukulang. Pero pag matuwid ka, you can come to the throne of grace boldly with confidence. Kaya nga mahabang pagpupuri natin. Bago ka sabi natin mga pastor, bago ka manalangin, magsisi ka ng gusto. Bago ka mahingi sa Diyos, bago ka mag-pray ka muna para mawala yung mga pag-alinlangan, yung kasalanan mapatawad. Pag napatawad ka na, you can pray confidently. Yan ang panalangin na hindi tinatanggihan. With boldness, walang alinlangan. Confident. Yan, sabi niya. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Sa English kasi, boldly, confidently, sa luklukan ng biyaya. Luklukan ng biyaya. Hindi basta-basta yung nalapitan, luklukan ng biyaya. Pag biyaya, walang tanggihan. Hindi yan tumatanggi. Yung nga lang, lumapit ka na may confidence. Confidence. Wala kang alinlangan. Confident. Taas noo. Di ba? Kasi pag wala kang ginagawang masama, wala kang kasalanan sa Diyos, you can come to Him confidently and boldly anytime, anywhere. Di ba? Yung mga pastor, pumunta doon sa Kolosolo eh. Di ba? Abu Sayyaf. Naku, bakit ang ating mga pastor? Bold. Nung tinutukan sila ng mga high-powered gun, sabi ng pastor, boldly, mga baril ninyo, plastic yan! Palapakan natin, marapan, plastic yan! That is boldness. Bakit? Matuwid kasi, ating mga pastor. Matuwid. Kahit sino pang matuwid ka, you can command. Mga sa mga espiritu, kaya mong utosan. Palapakan natin, malapayno. Ang ating, may pinakita ating mga pastor, sundan natin. Sundan natin. Sundan natin ang kanyang panampalataya, ang kanyang mga pagsusumikap. Sundan natin. Sa Biblia. Magsilapit nga tayong may pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa. Pag tayo pala lumalapit ng buong pagkakatiwala, born confident tayo, born confidence, makakasumpong tayo ng awa. Di ba? Makakasumpong. Bakit ang iba hindi nakakasumpong ng awa? Kasi, pag manalangin, pitik-pitik lang. Sobra-sobra lang. Yung time na binibigay sa Diyos, kaunti lang. Di ba? Kaya yung awa, minsan lumalayo. Sa Biblia, bawat iyong hiningi sa Diyos, may bayad dyan. Na kaunting sakripisyo. Yung kaligtasan, walang bayad. Pero yung mga hiningi natin dito, may bayad dyan. Palapakan natin, malapayan na, amen? At makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Let us come confidently and boldly. Di ba? Marami sa atin, hindi tayo makapanalangin. Although nagsisi na tayo, pinatawad na tayo. Pero yung budhi natin, hindi tayo tinitigilan. Hindi. Makasalanan ka talaga. Minsan, gawa ng kaawayo, huwag ka maniwala. Sa Biblia, pag kinonfess mo ng kasalanan mo, malinis ka na sa harapan ng Diyos, pinatawad ka na. Huwag ka mabuhay sa pakiramdam. Mabuhay tayo sa pananampalataya ng salita ng Diyos. Ang kasalanan mo, kinonfess mo na, naghingi ka na ng tawad, you confess your sins. Sabi ng Biblia, you are already cleansed by the blood of the Lamb. Nilinis ka na ng dugo ng kordero. You can come now boldly to the throne of grace. Ngayon ang paglapis naman. Di ba? Isa may mga Kristiyano malungkot. Ano, bakit? They don't come boldly. Pag medyo kinakabahan ka, pag lumalapit ka, nag-alilangan ka, di sabihin, kulang pa ang iyong pagkipag-ugnay. Pray more! Magsumamo ka pa, dagdagan mo pa ang oras mo. Mamaya, mawala na lahat yan. Then,
pwede ka na lumapit ng boldly. At pag boldly yung paglapit, walang tanggi ang trono ng biyaya sa langit. Hindi tumatanggi. Kaya ang Kristiyano, matyaga eh. Pag matyaga ka, hindi ka mabibigo. Marami kang tagumpay. Yung nga lang, maghihintay ka. Maghintay ka. Kaya yung templo na, yung tabing sa templo na nahati mula taas hanggang baba, that symbolizes access to God. Yan po napapakita lang, access. Pwede na lumapit kahit sino. Nung panahon na yan, sa lumang tipan, yung high priest lang, yung mataas na priest lang ang pwede lumapit doon isang beses sa isang taon. Siya lang ang pwede doon pumasok sa the most holy place, pinakabanal na dako ng templo. Yan lang ang high priest. At isang beses lang sa isang taon, pwede siya pumasok doon. Ngunit, ng ating mapagmahal na mahal na Panginoong Kristo, tagapagligtas, nung namatay sa krus, nahati lahat yun. Ibig sabihin, kahit sino, pwede na pumasok doon. Sa pinaka-holiest place, sa templo, pinakabanal na dako. Sa ating panahon naman, yung langit, yung trono, pinakabanal. Kahit sino, pwede dumirekta. Hallelujah! Praise the Lord! Anybody can come to the throne of grace. At, of course, pwede rin tayo lumapit sa mga taong matutuwid. Katulad sa mga pastor, ating mga pastor, marami lumalapit. Kahit sa amin, marami lumalapit na hingi ng prayer. Pwede rin yun. Pero, ikaw, pwede rin kung gusto mo. Pero kung nahirapan ka makipag-ugnay na mahaba, you can come to the elders of the church and they will pray for you and God will answer your prayers. Palapakan natin ang Biblia, ang ating malapay, no? Nakasulat sa Biblia. Yan po sa Biblia. Is any sick among you? Sabi ng James 5:17, let him come to the elders of the church. Elders. Kasi lagi nanalangin mga elders eh. Yung mayroon na sakit sa inyo. Kaya marami lumalapit sa atin. Di ba? Malapit na lang sa mga pastor. Gumagaling. Kasi nga, lagi na nanalangin eh. Pero sa Biblia, kahit sino pwede lumapit. Yung lang, iba kasi, nagkukulang ka sa prayer, pwedeng may makatulong sa iyo. James chapter 5, verse 16. Sa Aklat ng Santiago 5:16, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin na taong matuwid. Malaki ang nagagawa na panalangin ng taong matuwid. Ang maningas na panalangin. Amen ba, naman? Pero, kahit sino pwede lumapit because the veil was already torn into two. Kahit sino. Pero kung nahirapan ka magsakripisyo, pwede ka lumapit sa mga elders at church. At they can pray for you. Mananalangin lang sila para sa'yo. Malapakan natin, malapakan natin. Amen. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Malaki ang nagagawa. And who is righteous? Sino ang taong matuwid? Lahat na naniniwala sa gospel ng ating mahal na Panginoon. Those who shun evil, hindi lang sasalita na masama sa kapwa, ang tawag sa Biblia, matuwid. Hindi nang daraya. Ang Diyos ang pinupuri araw at gabi. Ito raw yung may access, mabilis ang access patungo doon sa kalangitan. Sa Biblia, nakawin. Sino raw ang makaka-access doon sa hill ng ating malapiran? Psalms chapter
Chapter 15. Ako lang mababasa. Ito yung mabilis maka-access. Ito. Kaya huwag niyo kalimutan, isulat niyo yan. Gusto niyo mabilis kayo maka-access sa langit. Huwag niyo kalimutan ito. Psalm chapter 15, verse 1 at 5. Ako basahin ko na lamang. Ako lang basa para mabilis. Awit 5, 1 hanggang 5. Panginoon, pakinggan mo ang aking mga salita, O Panginoon. Yan. 15. Hindi sa 15, 15. Hindi 5, 15. Panginoon, sinong makakapanuluyan sa iyong tabernakulo? Ibig sabihin, sino makaka-access sa tabernakulo mo sa langit? Ibig sabihin, may tabernacle kasi sa langit. Yung trono sa langit, may tabernacle. Sino makapanuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Pag sinabi ng banal na bundok, that is the throne of God in heaven. Napakabanal noon. At sino makaka-access doon? Ayan, sinabi, sino raw? Dos, nandito, sino? Siyang lumalakad ng matuwid. Una, yung lumalakad ng matuwid. Amen? At gumagawa ng katuwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Nagsasalita ng katotohanan. Hindi tayo lang bobola. Ang sinasabi natin, katotohanan. Amen? Yun daw ang makaka-access. Nagsasalita ng totoo. Meron kasi mga tao, mabait sa harap, pero sa likod, babanatan ka. Hindi ka makaka-access sa langit. Gusto lang Diyos, totoo ka. Kung palaw ka sa harap, sa likod, pareho ka din. Malapakan natin, malapakan natin. Amen? 3. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila. Hindi raw naninirang puri. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamarites sa iba. Di ba? Hindi tayo naninira ng puri. Hindi gumagawa man ng kasalanan sa kanyang kaibigan. Huwag kang gumawa sa kaibigan mo. Ibig sabihin, yung taong mabuti sa iyo, huwag mong gantihan na masama. Kahit sino. Pag sa Biblia, pag Kristiyano ka, lahat ng tao, kaibigan mo, wala ka ng kaway. Malapakan natin, malapakan natin, amen? Hindi gumagawa ng kasamaan sa kanyang kaibigan. Ni dumudusta man sa kanyang kapwa. Ano ba yung dumudusta? Dumudusta. Hindi mo inaalipusta yung kapwa mo. Di ba? O 4. Huwag niyo kalimutan, yan yung makaka-access sa langit. Mabilis ang access. Na sa mga mata niya ay nasisiphayo ang masama. Nasisiphayo ang masama. In whose eyes, a vile person is contemned. Ano yun? Mga malalim yan, Nasa mga mata yan, ay nasisiphayo ang masama. Contempt. Yung masama, hindi niya inaayunan. Ibig sabihin pala, yung gumagawa ng masama, hindi maayunan. Marami sa atin, kaibigan ko kasi ito Hindi ko to pasasaktan kasi kaibigan ko Anak ko to Tatay ko to Kahit mali ginagawa nito, magtatanggol ko to, tatay ko to Mali yun. Kahit tatay mo pa yan, kung mali, sawatain mo. Palapakan natin, Yan sa Biblia. Yan sa Biblia. Diba? Nasa mga mata niya ay nasisiphayo ang masama. Hindi niya naayunan na masama. Kundi siyang nagbibigay puri sa mga natatakot sa Malapaynoon. Yung mga kapatiran natin, bigyan natin ng parangal. Bakit? Lahat kayo may takot sa ating Malapaynoon. Natatakot gumawa ng masama. Huwag niyong kalimutan yan. Ito yung mabilis ang access sa langit. Pag ganyan tayo, mabilis ang access natin. Siyang sumusumpa sa kanyang sariling ikasasama at hindi nagbabago. Pag isinumpa, hindi siya nagbabago. Pag nangako siya, hindi siya nagbabago. Amen ba? Inamahal? 5. Kaya pag nangako tayo, wala tayong babaguhin. Diba? Malapit noon, magbibigay ako ng sasakyan sa church. Meron tayong kapatira ng araw Nangako.
Huwag ka na mangako. Kung hindi po natin kaya to pa rin ang isang pangako o isang bagay, huwag na tayo mangako. Kung hindi natin kaya to pa rin. Mayroon tayong kapatid na nangako. Lahat ng mga outreach, bibigyan ako ng sasakyan. Hindi ko lang banggitin ang pangalan. Bibigyan ko lahat ng mga services kasi pinagpala ka siya. Lahat ng church, bigyan ko ng bago, lahat. Buong Luzon, Visayas, Mindanao. Sana huwag masaktan ng kapatid kung nakikinig sa ngayon. Hindi naman taga rito yun. Nung araw pa yon. Bibigyan ko lahat ng service, ang mga buong Jesus Miracle Crusade, lahat ng outreach, yun ang pakaraming outreach natin. Pinagpala siya. Kaya niya bigyan talaga. Nangako talaga siya. Pero hindi niya ginawa. Ano nangyari? Maraming nawala sa kanya na pagpapala. Pati kalusugan niya nawala. Huwag ka na mangako. Kung hindi mo kaya ito pa rin, huwag na lang po mangako. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Huwag na lang mangako. Mga Panginoon, bibigyan ako ng ganito. Pero hindi mo tinupad. May masamang mangyayari. Mabuti pa, huwag lang tayo mangako. Sabihin na natin, kung luluobin, ako'y tutulong. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Ayan, no? Siya'y nangangako at hindi na binabago. Siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo. O yung mga nagpapatubo dyan, tigilan nyo na yan. Palapakan natin, mga nagpapatubo dyan. Mga nagpa 5-6, itigilan nyo na yan. Wala naman siguro ang Kristiyano nagpa 5-6. Ibang Kristiyano hindi 5-6, 6-5 siguro mayroon 6-5. Yung siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo. Kaya nga nangutang kasi gipit, pinutubuan mo pa. Ang laki-laki. Wala kang habag. Di ba? Sabi natin mga pastor, kung may lumapit sa'yo, kung kaya mo, bigyan mo na lang. Palapakan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Eh, mga pastor natin, pinagpala. Pinagpala talaga eh. Mga pastor, pag lumapit ka, pag meron sa hindi, mga pastor, pauta, hindi, sa'yo na yan. Eh, sabi ng Biblia eh, huwag ka raw tumanggi pag lumalapit. Pag kaya mo, palapakan natin, malapay na. It is your capacity to help. Gawin mo! Ang Diyos ang gaganti sa'yo. Purihin ang ating malapay noon. Meron kasi ibang tao, mapanamantala eh. Sorry sa word ha. Mapanamantala. Nangangailangan, lumapit na, pinatubuan pa. Di ba? Bigyan mo na lang! Halimbawa, nangangailangan ng 5,000, bigyan mong 100. Masyado na yata maliit yun. Bigyan mo 1,000. Sabi mo, tulong ko na lang sa'yo yan. Ganyan sa Banal Kasulatan. Huwag kang tumanggi sa mga lumalapit sa'yo. Huwag mo raw tanggihan ang lumalapit sa'yo. Dahil ang Diyos natin, lahat ng lumalapit, hindi tinatanggihan. Palapakan natin, malapay na. You must be reading the words of God. Ang Kristiyano, hindi lamang nabubuhay sa sarili, nabubuhay rin para sa iba. Yan ang tatandaan natin. Nobody is living for himself alone. We live for God and we live for others. Pag kaya mo, pag may lumapit sa'yo, huwag kang tumanggi. Kaya ako, pag malayo pa na nakikita ko parang palapit sa akin na may kailangan, tatago ako eh. Kasi takot ako eh, ayaw ko tumanggi. Kung mayroon ako, kaya natago ko, di ako nagpapakita para hindi makalapit. Nagtago ako na sa kwarto ko eh. Nang oras, maglabas ko na sa pinto ko na. Wala na ako magawa. Inabagan na pala ako. Akala siguro, mayaman tayo. Mayaman tayo sa pananampalataya. Palapakan natin, Puri na malapit. Ako, yaman ko talaga. Para sa akin, wala imposible. Mayaman tayo sa pananampalataya. Hindi wala pa man ngayon lubusan, pero future, darating yun. Para marami pang pagpalain ng ating malapit. Palapakan natin ang ating malapit. Huwag kalimutan na mahala, siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo. Huwag niyo gayahin ng mga, sino ba yung nagpapatubo dyan? Sa ano? Sa labas? Manakamotor? Oh, grabe yun. Kita ko araw-araw, nangitim na sa kasisingil eh. Oo. Nung nandun pa ako sa Quezon City,
Araw-araw dumadaan sa harapan ng bahay, nakamotor, nangangitim na. Hindi natin nilalaban yung damit. Kahit malayo, amoy mo yung damit eh. Wala na tayong maglaba. Puro singil. Singil dito, singil doon. Bombay pala yon. Bombay. Grabe yun, 5-6 yun. Hindi ka talaga titigilan yan, kahit 10 piso, ha, babalik-balikan ka yan. Walang patawad yun. Purihan naman ang Panginoon. Ako naniwala na balang araw, hindi na tayo magpapautang. Hindi na tayo mangungutang, tayo na magpapautang. Malapakan natin, malapakan natin. Amen? Ngayon, nasa trials pa tayo eh. Di ba? Pero ang buhay ng Diyos, nakakabayad tayo sa mga bills natin dito. Purihin ang ating malapenoon. Amen? Nakakabayad tayo. Daan-daan libo ang bills natin, lalo na ngayon tumaas yung langes. Nako, halos doble yung bayaran natin dito. Pero buhay ang Diyos, nakakabayad tayo. Sabi ko, malapenoon, hindi naman namin gawain to. Gawain mo to, ikaw ang bahala. Purihin ang ating malapenoon. Hindi tayo pinabayaan. Totoo ang Biblia. Basta nagtiwala ka sa malapenoon, hindi ka kailanman pababayaan ng ating malapenoon. Hindi ka lilimutan ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Siyang hindi naglalabas ng kanyang salabi sa patubo na kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Huwag ka talaga tumanggap ng suhol para lamang ikundina ang walang kasalanan. Maraming ganyan sa sanlibutan. Maraming ganyan. Maraming mga abogado na ganyan. Ayaw ko lang kami, abogado makakapunta sa langit. Hindi naman tayo naguhusga. May mga abogado kasi pag nakakita lang limpak, nasa lapit, yung matuwid, babaloktutin. Di ba? Yung baloktot, itutuwid. Dahil nakakita ng limpak. Pero pag Kristyano ka, di bali walang limpak, basta matuwid, yan ang ating susundin. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan o. Pag ganyan tayo, mabilis ang access natin. You can come to heaven, to the throne of grace, anytime, at ang Diyos makikinig sa'yo. No? Ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Lalo na pag walang kasalanan, huwag ka talaga kakampi. Huwag mo talaga ikundina yung walang kasalanan. Do not condemn the guiltless. Dahil magagalit ang Diyos sa'yo. Huwag kang kakampi. Kahit nabayaran ka, basta ang akusado ay walang kasalanan. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makikilos kailanman. Palapakan natin mga hindi makikilos! Bumagyo! Tumaas ang kuryente! Naggira! Tumaas ang langis! Hindi ka makikilos! Hindi ka magugutom! Hindi ka pababayaan! Dahil ginagawa mo ang kalooban ng ating malapeno. Kaya na, napakasarap maglingkod sa malapelo. When we are remembering the suffering of our Lord Jesus Christ. Yung kahirapan niya na kaya tiniis doon sa cross. Bakit ginawa niya yan? Because of you, because of me, because of us. Gusto niya matagumpay tayo. Gusto niya pinagpala ka. Gusto niya hindi ka buntot. Gusto niya ulo ka. Yung ganang, lumakad ka ng matuwid sa kanyang harapan. Piliin mo ang matuwid. Piliin mo ang banal. Itakwil mo ang liko. Dahil ang buhay natin, our lives on this earth are full of decision. Punong-puno mga mga decision. Nandyan dalawa lang yan. Matuwid, baluktot. You choose. Buhay, kamatayan. Piliin mo. Dahil ating mga Pinoy, pinili tayo. Pinili tayo. Nung siya'y hinuli doon sa Getsemane at pinapasan ang krus. Nung siya'y nandun sa Getsemane, walang kasalanan. Nakita niya ang kanyang kahirapan na susuungin. Siya'y papako, tuturahan ang kanyang mukha. Siya'y papahiya sa maraming tao. Di ba? Napakasakit yun. Di kaya tayo, pag ipapahiya ka, masakit yun. Malapit nakita niya yun. Bilang Diyos, nakita niya na siya ipapahiya bilang tao. Siya ipapako. Siya kanyang mukha duduraan.
Aalimurahin ng mga tao. Kaya nanalangin sa ama ko, kumari, ipalipas mo sa akin ang sarong ito. Ngunit, hindi aking kalooban ang masusunod, ang iyong kalooban. Kung yan ang gusto mo, na ako'y dadaan dyan sa kahirapan na yan, gagawin ka alang-alang sa mga taong iniibig mo. Malapakan natin, malapit. Not my will be done, Father, but your will be done. Alang-alang sa pagmamahal sa mga tao. Sabi ng Panginoon, pipiliin ko yung kahirapan. Dapat ganon tayo. Alang-alang sa pagmamahal ko sa Diyos sa kapwa, pipiliin ko yung masakit para sa akin. Kasi ang malapit nun, hindi tumitingin sa kasalukuyan. Lagi siya nakatingin. After the suffering, katapos ng kahirapan, ang nakahanda ay gantimpala. Pag tiniis mo ang kahirapan, tiniis mo ang sakit ng damdamin, alang-alang sa pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa, then someday, somehow, we will rewarded yung gantimpala sa tulo naghintay sa bawat isa sa atin. Kaya beloved brothers and sisters, let us remember the suffering of our Lord Jesus Christ. Pinili niya tayo. Mas pinili niya tayo kisa suwayin niya. Pwede naman sa tumanggi. Pwede sa tumanggi. He has a freedom of choice. Pero naisip ng Malapino, kung tatanggi ako sa kahirapan, paano na lang ang mga taong ito? Mapapahamak sila sa apoy na impyerno. Kailangan nila ng tulong. I need to rescue them. And the Lord chose to rescue us despite the suffering. Nakita ng kahirapan, papatayin sasaksakin siya sa krus. Pero sabi niya, Father, not my will be done, but your will be done. Dapat ganun tayo. Kung anong kalooban niya, kahit masakit sa atin, piliin pa rin natin. Dahil ang gantimpala, hindi mawawala. Nandyan ang gantimpala plus buhay na walang hanggan sa piling ng ating manapag. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Prophet Elijah, the God of Prophet Elisha, the God of the Apostles, the God of our beloved pastor, our God today never changes. Hindi nagbabago. If He can answer prayers, nakaraan kung siya'y tumutugon, siya'y gumagawa ng himala noon, hanggang ngayon, He never changes. Hindi siya nagbabago. Sapagkat siya ang Diyos ng kahapon, noon, ngayon, at magpakailan pa mo. Ang Diyos na tumawag sa atin, ang Diyos ng ating mga pastor, yun din ang Diyos natin ngayon. Hindi nagbabago. Ang tinuro sa atin ating mga pastor, ituloy natin. Mabuhay tayo ng may panampalataya, walang takot. Dahil ang Diyos mo ay buhay. Hindi nagbabago. Jesus Christ is God Almighty. Bilang tao, nagpakahirap, pinakita lang sa atin ng pagsunod sa Ama ay medyo may kaunting sakripisyo. But after the suffering, you will receive your reward. Purihin ang ating manapin habang tayo maawit. Purihin ang ating manapin. Bukas na ang grasya, biyaya sa langit. And the Lord can give you exceedingly abundantly above all that you ask or think. Higit pa sa iniisip mo, kaya ibigay sa ng Diyos. Sagana lang sagana, sabi ng Biblia. Yun nga lang, you have to pay the price. Magugol ka ng time sa pananalangin. Habang tayo mawit, pwede natin. Via Dolorosa Tagalog, minamahal. Yung pagkamatay malapit noon, hindi po yan kalukutan. That is a great victory. Huwag natin kalimutan. Hindi po yan kabiguan, kamatay malapit. Malaking tagumpay. Nung namatay siya, nang dati na lahat ng tagumpay, binigay sa atin. As we sing this song, Via Dolorosa, mga baguhan, please come forward. Tagalog.
Salamatan natin malapino dahil sa kanyang kahirapan, tayo pinagpala. Because of the suffering of our Lord Jesus Christ, you can have an access to the Lord. Lahat ng biyaya, pwede mong tanggapin. Hallelujah. Sa landas na pagturusan tungo sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay at napagmasdan nila
Supper natin ngayon na mahal. Tapos mga may mga baguhan na save doon sa Rosada kahapon sa Bustos, Bulacan. May na-save. Iba gumaling, iba naman may naiwan pa. Tuloy-tuloy lang po kayo, matatanggap ninyo ang kumpletong kagalingan. Hindi na sayang ang sakripisyo ninyo, mga minamahal. Hindi na sayang ang mga tinuro ng ating mga pastor na paglilingkod. Hindi na sayang. Bakit? Isang kaluluwa lang ang nakalapit sa malapit nagsisi. Libo-libong anghel ang nagkakatuwaan. Salamat. Minsan din natin nakikita agad ang reward, ang gantimpala. But in the near future, makikita mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang evangelist sa Amerika, inutusan ng Diyos, mangaral, magkrusada. Nangaral sa Diyos, pagdating niyan, ni isang tao wala. Walang umatin sa kanyang invitation. Wait, tinuloy niya. Nilagay niya mga upuan, naglagay sa instrument, nangaral siya. Walang tao ni isa, walang umaten. Nagpatuloy siya dahil sabi ng Diyos, magkrusada ka. Pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, minsan di mo agad-agad makikita, but in the future. Maya-maya, nagpapatanggap na sa walang tao, pero nangaral siya kahit walang tao, kunwari may tao. Mamaya-maya nung sa stage, nung nagpatanggap siya, mayroong kumalabog, may bumagsak na tao. Nagtatago pala sa kisame. Isang kriminal, nagtatago. Bumagsak. Nahulog. Tumanggap sa malapay noon. At naligtas, gumaling. After 3 months, lahat ng mga laban sa kaibigan, naligtas. Ilang pamilya, dinala ng isang kriminal. Dalawa? Basta sumusunod lang tayo. Hindi natin nakikita, pero ang Diyos nakikita yung ginagawa natin. Ang mahalaga, you obey the commands of the Lord. Hallelujah. Ganyan kabait ating malapena. Hindi sa bumibigo, basta sumusunod ka. You obey. Kahit mahirap magkrusada, minsan ang resulta may maliit, pero sumunod lang tayo dahil ang Diyos ang bahala. Mayroon sa nakalaan sa darating na panahon. Bago tayo dumako sa ating pananalangin, dumako muna tayo sa ating Holy Supper. Beloved Pastor Mark, ang tinatawagan. Yung mamaya, yung mga galing sa Bustos, Bulacan, na naligtas. Na mahal, magpatuloy lang po kayo. Lahat po ng sakitin nyo, gagaling yan. May gagalingan po yan. Ang iba nakatanggap na ng 30%, 50%, 80%. Lahat po yan, makukompleto. Ang mahalaga sa lahat, naniwala kayo sa Ebanghelyo. Tagalangit na kayo. Beloved Pastor Mark, bago ulit sa ating Holy Supper, bago sa ating pananalangin. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Sa mga hindi pa po nakatanggap sa ating mahal na Panginoon, mga pinagpalang baguhan, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kinakailangan tayong manampalataya sa isang Diyos na nagkatawang tao, ang pangalan ni Jesucristo. Walang ibang Diyos na dapat sambahin. Pangalawa po, maka-Diyos na pagsisisi. Pag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, iniwanan natin mga kasalanan ng buhay, tayo po ipatatawarin ng mahal na Panginoon. Pangatlo po, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, yan po hindi pagpapalit ng reliyon. Yan ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yung pang-apat, ang kaloob ng Santong Espiritu. Katunayan na ikaw ay tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga minamahal po namin mga bisita at baguhan na hindi pa tumanggap sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, taas niyo po ang inyong mga kamay at sundin niyo po ang maiksing panalangin na aking sasabihin. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita, aking napakinggan sa araw na ito. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, at ako'y naabot ng iyong dakilang pag-ibig. Isang taong marumi sa kasalanan, mahal na Panginoon, subalit naabot ng iyong pag-ibig. Kaya't sa mga oras na ito, ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan.
iligtas mo ako sa apoy ng impyerno, 10 ng mga mahal ko sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Sabihin niyo po, Amen. Tayo po manalangin para sa kanila mga minamahal, dakilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming mahal na Panginoon Kristo, kahabag mo mahal na mga kaluluwan tumanggap sa iyo, malapanan, lumapit sa iyo. Hallelujah, maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan sa kanilang buhay. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Sa aming mga minamahal na mga bisita, kung kayo po'y willing na magpabautismo sa tubig right after the service, pwede po kayong sumalo sa banal na hapunan. Subalit kung kayo nag-aalinlangan pa, huwag muna po kayong sumalo sa banal na hapunan dahil ito po'y napakabanal at sagrado sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan. At tayo po mga minamahal ay umawit ng isang awit ng pagsisisi habang ating binulay-bulay, nakalipas na 1 buwan, mga minamahal, tayo humingi ng tawad sa mahal na Panginoon bago tayo dumako sa ating banal na hapunan. Awitin natin yung awit na nagsasabing, napakabuti mo, Ama. Yung pinatawad ang isang taong makasalanan. Hallelujah. Napakabuti mo, Jesus, sa isang tulad kong nagkasala. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Jesus, sa tulad ko nakasala. Habang ating binulay-bulay ang awiting ito, mga minamahal, sa buwan na lumipas, ating alalahanin kung saan tayo nagkulang sa mahal na Panginoon. Mga kahinaang napagbigyan, mga minamahal, mga nasambit ng ating mga labi na hindi nalugod ng Diyos, naramdaman ng ating puso na hindi nakalugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ihingi natin ang tawad bago tayo tumako sa napakabanal na sagradong banal na hapunan, mga minamahal. Hallelujah! Hindi nagsasawa sa Forgive my sins, O God! Hallelujah! Sabi mo na ating napag-aralan sa umaga ito, come boldly to the throne of grace! Come boldly to the throne of grace!
Napakabuti mo, Jesus. Sa tulad ko, ang kasala. Patawad mo'y katarama. Salamat mo na, Panginoon. Salamat sa iba, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Gumagabay sa aking buhay. Hirap na, ika'y tapat sa'yo. Sa gitna, hindi sa'yo. Sabihin, ang unawa, ang pag-ibig mo'y nalisay. Walang iba makakapantay sa'yo taglay. Ngayon at magpapagkailan, purihin ka. Dakila ka, Ama. Dakila ka, ika'y taas sa'yo. Sa gitna, hindi sasama sa bilangin. Lahat ng umunawa, ang pag-ibig mo'y nalisay. Walang iba magkakapantay sa'yo taglay. Ngayon at magkailanman, purihin ka. Dakila, Ama. Mahal na Panginoon, narito kami yung mga anak. Nagpapakumbaba, nagsisisi. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan na gawa. Itong lumipas na nakaraang buwan, mahal na Panginoon. Parapatin mo kami, O Diyos, sa araw na ito. Sumalo sa iyong pananapunan. In the name of Jesus! In the name of Jesus! Sabi po ng Biblia, mga kami naman, unang Korinto 11, pababa ang basa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ay binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Simbolo ito ng napakabanal na katawan ng ating mahal na Panginoon. Nagkalasog-lasog, nawasak, nadurog para sa ating mga kasalanan, mga minamahal. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, mga minamahal. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-alala sa akin. Hawakan po natin ang katas ng ubas, simbolo, mga minamahal, ng napakabanal na dugo ng mahal na Panginoon, umagos sa krus ng Kalbaryo upang linisin ang ating mga sala, mga minamahal. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin natin ang katas ng ubas, mga minamahal. Jesus!
Sabi sa Biblia, sa magitan kaya mga latay tayo pinagaling. 2,000 taon na nakalipas, pinagaling na tayo. Hawakan niyo naman ang turo mga pastor, basta sumasampalataya ka, lahat kaya gawin ng Diyos sa'yo. Believe in the Lord your God. Basta may panampalataya ka, dahil ang ginawa ng mga Panginoon, perfect, 100%, kompleto ang kaya ginawa. Believe! Lahat ng sakit mo, lahat ng problema mo, kaya lutasin ng ating malapin. Ilagay mga kamay niyo sa ulo. Hallelujah, hallelujah. Nakilang Diyos sa langit, mga salamat. Sa magitan ng mga latay mo, kay pinagaling mo. By your stripes, you're healed. By His stripes, you are healed. By His stripes, we are healed. By His stripes, we are healed. Cancer, leukemia, diabetes, stroke, ketong. Wala kang karapatan sa mga katawan ng mga malampalataya. Dahil kami, magitan ng mga latay, ng mga pinagaling na kami. We are healed in the name of Jesus. We are healed by the stripe of Jesus. Aming inutusan, I command in sickness, in cancer, I command in the name of Jesus. It's out, it's out, it's the name of God, right now, in the name of Jesus. Give us a stroke in Jesus' name. It's out, in the name of Jesus. Be healed, be healed. Kaya rapal, lumayas ka, palak ng Diyos, in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Receive the blessing in the name of Jesus. Receive the solution of your problems right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pag naniwala ka sa turo ng Biblia, sa turo ng mga apostol, sa turo ng mga pastor, pagpapalain ka ng ating mga Panginoon. Magaling lang kayo, minamahal. Taas ang kamay. Lahat na niniwala na kayo magaling na pinagpala. Taas ang kamay po, minamahal. Tinanggap nyo na mula sa araw nito. Tatanggapin nyo na yan. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Sumigaw tayo na malakas 3 beses. Tumalon tayo 3 beses. Sumigaw malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Nakabalik muna kayo sa iyong mga puan. Puhin ang ating pinakamamahal na Pilisus. At mayroon po tayong special offering para sa atin church anniversary sa May 17. Sabado po yan. Dapat nakabili tayo ng aircon. Na nakarang araw tayo nakabili. Ang ating nakuha, lupa. Purihin ang ating malapena. Pinagpala ang baliwag na mahal. Sabi natin, mahal na pastor, basta ang tinuro kaya kayo at magsumikap kayo, makakamit nyo yan. O nakapag down na tayo, hindi ko pa sasabihin sa lugar. Baliwag lang, baliwag, baliwag. Binigay na mura. Ipupurmal natin announcement sa next Sunday. Kasi nga, hindi pa namin nasabi sa beloved children kasi biglaan lang. Salamat sa mga Pinoy sa mga ginamit. Sila yung nagtumulong, minamahal, God bless you. Sa sunod na gawain, i-announce natin ng formal. Nakapag-down na tayo, yung lupa, hindi po yung may-ari. Nandiyan ba yung may-ari? Nandito ba? Yung may-ari ng lupa? Nandito ba? Wala. O may sakit yun, naka-wheelchair. Pumunta dito nung linggo, tapos ng gawain, nung pinag-pray natin, sabi niya, may pumasok daw sa kanyang katawan. Ha? Lahat ng lupa na binibenta, nakaikot na kami sa buong Baliwag nung araw pa. Lahat ng binibenta na lupa, hindi mo pwede gagalawin hanggat hindi fully paid. Sa atin hindi po fully paid, sabi niya, pwede na kayong kumilos doon. Pwede na kayong mag-umpisa. Magkano binayin natin? 3.5 million. Yung halaga ng lupa, 10 milyon. Binigyan lang sa atin ng 5 milyon. Purihin ang ating mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! 10 milyon halaga, binigyan sa atin 5 milyon. Nagbigay tayo ng 3.5.
kaunti na lang. Sabi na, bahala kayo kung kailan yung gusto bayaran. Uli na pala pera, hallelujah! So, pag nakadalo dito yan, hindi na yan maniningil ng balance. Maniwala kayo. Buhay talaga ang Diyos. Biro mo, nagtiis tayo. Nakailang ikot na kami. Andiyan na yung, gusto ko na tumalon doon sa may mga patubigan doon. Wala nakita kami yung lupa, mamahal eh. Gusto ko tumalon kayo dito sa patubigan nito. Walang lupa dito. Ngayon, mayroon na tayong sarili. Puri natin malapit. Hindi ko pa kasi nasabi hindi ko pa inaannos ng formal kasi hindi pa natin nasabi sa Beloved Children. May message pa kami para mag-groundbreaking na po tayo. Pero nandiyan na. Ate na. Jesus Christ is the greatest provider. Gusto nyo? Ipapakita? Tingnan nyo.